Ayan, oh. Sabi niya, hate China for the poor only, make money in China for the rich. Oh, bakit po niya ba nasabi to? Okay? Ipapakita ko sa inyo kung bakit niya nasabi to, ha? Oh, panoorin natin ito. Oh. Is the DND or the government alarmed with the existence of China's operators or proxies in the country and the proliferation of Filipinos who are parroting the Chinese narratives? How is the government addressing this? We are not alarmed. That is expected of China. Disinformation and information operations is in the playbook of China naturally, and so we are countering the narratives by information operations such as this, such as me explaining to our countrymen why they should not believe in China's narrative. Sinasabi pa ng China, the favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets o tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. Ito po'y nakaka-insulto sa Pilipino. At it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this is really looking down at us, and that really disgusts me. And so hinihimok po ang ating mga kababayan na talagang tumindig laban dito sa pang-iinsulto ng China sa ating. Yan. Oh. Ano pa ho? Ito pa. Para mas maintindihan natin. May konteksto kasi yung sinabi ni Sas eh. So nagbababala si Gibo na sinasabi niyang merong mga Pilipino daw na kumakampi sa China. Okay, yan ang konteksto. Tapos may balitang lumabas. Eto, nagulat ako dito. Grabe ito. Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umanong sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng foreign minister. Sandali ha. Linawin ko lang ha, Yusek Jonathan Malaya. Ako po bilang vlogger, baka kasi sigurado ho medyo naaalala nyo pa ho ako kahit pa paano. Hindi po ako kumakampi sa China ha. Inilalabas lamang po namin ang mga kasinungalingan at propaganda ng ilang mga media at ganun na rin ang ibang lahi. Ibang lahi? Ayaw mo banggitin Amerikano? Ayoko nga. Bakit ba? Oh, ito ha. Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag. Naku, meron na silang warning sa mga vlogger. Huwag daw ilalabas yung anything that is good sa China. Naku po. Yari kayo. Sas, mukhang ikaw ang pinupuntir yan nito ah. Freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga... Sabi ni Garski, so pag suporta ka, kalabang ka na. Paano? Chinese din kami. Yun na nga eh. Alam mo, eto ha. Sa totoo lang, this is bad. This is a form of martial law. Na, sandali, wala hong masama kung ang mga Pilipino ipakita ang, o ang mga vlogger ipakita ang tunay na side na nangyayari. Kasi, yung side lang na nakikita natin kung ano yung dinidikta ng isang bansang gusto tayong alilain uli. Bakit kaming mga messenger ang inyong puputakan? Pambihira kayo. Buti nga meron tayong mga katulad ni Sas na nagpapaliwanag ng totoong nangyayari. Alam mo bakit sila na-threaten? Ha? Alam niyo kung bakit? Kasi, isipin mo unang lumabas yung video kay Sas. Si Sas may connection eh. Tapos nasa China pa si Sas, di ba? Totoo.
Actually, biniro ko si Sas dyan eh. Sas, ikaw ba ay talagang membro na dyan? Membro ka na ba dyan talaga? Saan mo nakuha tong video? Ang sabi niya, secret! Di ba nakita niya yung video na yon? Yung unang lumabas na video na nandun sa barko ng China? Ibig sabihin talagang galing sa China yung video. Di ba? Eh si Sas lumabas. Si Sas din talaga walang niya din eh. Siya unang naglabas ng video. Tapos kinabukasan, yung video na yon inilabas na sa news, galing na sa China government. Booking eh. Sas, magpaliwanag ka. Linawin ko lamang po Linawin ko lamang po sa kung sino man yung basta ito si Yusek ba ang designation nito? Si Yusek Malaya, Jonathan Malaya. Sir, magandang araw. Nag-meet na po tayo. Baka nakakalimutan nyo dyan sa DILG. Nung tayo po ay tumutulong pa sa federalismo. At sandali lang ho, yung video na ipinlay ko dito, galing po yung kay Sas. Ipinost niya po yun, dinownload ko lang. Hindi niya ipinasa sa akin yun. Eto linawin lang ho natin. Hindi ho kami nag-uusap ni Sas tungkol sa kung ano yung ikikerry ko na balita. Bakit to? Eto, hindi naman ho ito lingid sa kaalaman ng iba. Meron kaming pinagkaiba ni Sas pagdating sa ibang mga prinsipyo. Actually, nag-away pa nga sila ni Mocha doon dahil doon eh. O kung maalala nyo. Kasi alam naman natin si Sas, pagdating sa issue ng gender, medyo sensitive po siya dyan at talagang ipinaglalaban niya yan. At kami naman, hindi rin naman kami agree doon. Kaya naglalabang kami dyan. Kaya hindi ho kami nag-uusap, bay, i-carry mo to. Hindi. Minsan, ini-snub pa nga ako niyan eh. Mine-message ko yun. Sabi ko, hoy Sas, mag-interview naman kita. Hindi ako sinasagot minsan. Totoo, walang biro ito Just to be honest, hindi ko kami ganun. Namimili lang ako kung ano yung kakargahin ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo sa ibang prinsipyo, hindi ko pinaniniwalaan yung sinasabi ni Sas. Pero pagdating sa foreign relations, malaki ang tiwala ko sa kanya kasi pinag-aralan niya yun. Pinag-aralan niya yun, nagtuturo siya doon. Talagang eksperto siya. Hindi ho siya katulad ni... Nanonood pa naman yung nanay nito. Nay, pasensya na, Nay, ha? Banggitin ko lang yung pangalan ng anak nyo. Hindi ho siya katulad ni Hidarian. Hindi kasi followers daw natin si nanay eh. Siyempre, mawalang galang na po, Nay. Ha? Malayo po kasi, hindi ko naman sinabing bobo po yung anak nyo. May alam naman po yung anak nyo. Pero pagdating po sa foreign relation, mas ginagalang ko po yung opinion ni Sas. Kasi siya ho, PhD do, PhD. Marami ho siyang pinag-aralan doon. Nagtuturo pa siya. Pinag-aralan niya nga yun sa West. Sa West pa nga ho siya nag-aral. Hindi ho siya sa Pilipinas nag-aral ng foreign relationship eh. Foreign relation. Di ba? Sabi nito ni Dudes, duwag ka pala eh. Kung duwag ako, hindi ko na diniscuss yun. Ano ka ba? Obob ka. Hindi mo makita yung sarcasm doon. Hina ng... Kung duwag ako, hindi ko na diniscuss yan dito. Tuloy! Jonathan Malaya, sinasabi ko lang po, hindi po porket dinidiscuss namin po yung pagdating sa China, kampi na po kami sa China. We are pro-Filipino. Pero ang ayaw na ayaw namin ay dinidiktahan kami ng prinsipyo na galing sa West. Kasi madala na ho tayo sa nangyari sa kasaysayan natin. Ang kasaysayan natin, puno ng propaganda ng West. Di ba ho? Baka nakakalimutan ninyo. Ilang beses na ho tayong pinaasa. Di ba? Kaya nga may litanya ho si General Luna, di ba? Na medyo hindi maganda. Bakit to? Kasi nga po, tayo ay laging pinapaasa ng Amerika. At based din sa ating kasaysayan, so far, ang China ay hindi naman ho tayo sinakop ever. Kung ngayon may ginagawa man sila, hindi lang ho sila ang gumagawa ngayon. Pati Taiwan. Mas marami pa nga ang Taiwan. Kaya nga
ang ikinikwento lang ni Sas ay simple. Kung tayo nagagalit sa China, ba't di tayo nagagalit sa Taiwan? Ba't di tayo nagagalit sa ibang bansa? Malaysia. Ba't di tayo nagagalit? Bakit sa isa lang tayo nagagalit? Kasi pinili lang ng Amerika, nakagalitan natin yon. Yun ang sinasabi ni Sas. 'Di ba? Na sana, wag nyo naman pigilan yung aming paniniwala tungkol doon. Wala kaming pagkakampi. At hindi kami nag-uusap para pagkampihan namin yon. Vietnam meron din. Oh, 'di ba? Kaya nga yun yung yun yung sinasabi natin na napakalinaw po. Oh. Sasama na ako sa China. Joke lang. Ayoko dun Usok-usok dun Ako talaga walang pangarap mag-China. Hindi, ito ayoko naman sabihin na hindi ko gusto lahing China. Sa totoo lang, kung tatanungin mo, tanggalin niyo pogo. Padak ng wedding kayo. Alam nyo, ito Yusek at ikaw, Gibo, galit na galit kayo sa China. Pwede bang pagkadiskitahan nyo yung mga pogo? Palayasin nyo muna lahat yun. Galit na galit tayo dun sa China. Sinakop na tayo yung mga isda natin, pinag-aawayan natin. Pero yung mga kalapating mababang lipad, nasa kanila na ngayon. Kaya tuloy tumaas ang presyo. Paano naman ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Oo. Totoo. Walang biro. Hindi ako nagbibiro Hindi po ako nagbibiro dahil ito'y totoo. Sana maintindihan natin ng totohanan ito. Wag po tayo magtakutan kasi hindi naman maganda.